This is me before watch. Hello po. Hello po. Hello po. Done watching. Hi guys! Welcome to my channel. So, andito ako ngayon sa SM Fairview dahil manonood ako ng The Conjuring The Last Rite. Actually, kakaano ko lang siya. Tapos ko lang nung buong Conjuring universe. Nakarang linggo, tinapos ko siya from The Nun to Annabelle, and the rest. Tapos, ayun, kasi talaga na siyang gustong panoorin. Naghanap ako sa Netflix, wala. Tapos nag-try ako sa mga illegal website. Though, natapos ko rin naman yung buong universe ngayon sa illegal website pa rin. So, ngayon, dahil nga talagang sabi ko kailangan ko siyang mapanood lahat. Dahil nga ayoko nang maulit yung dati na nanood ako ng Insidious. Kasi hindi ko pa napapanood. As in, like, alam ko lang yung title and napanood namin Insidious 1. Pero bagets na bagets pa kami noon. Pero alam na namin yun. Pero pinanood ko siya bilang hindi ko natatapos yung apat ba yun? Apat o 5 film noon. Favorite ko. Tapos hindi ko kabisado kung ilang film siya. So, ayun, tapos nanonood pa ako ng Insidious, nakalimutan ko yung salamin ko. So that time, medyo hindi ko rin siya na-enjoy. Nanonood ko ulit siya sa illegal website. Nanonood ako na The Conjuring. Ako kasi, simula bagets pa ako, talagang na ako, paranormal enthusiast. So, syempre, kapag paranormal enthusiast ka or sobrang hilig mo sa mga paranormal, sa mga kababalaghan, hindi ko lang alam, hindi ko lang sure, pero mostly mahilig din sila ang mga paranormal enthusiasts sa mga horror films. So ito yon, ang 2 favorite films ko or 2 film collection ko is Insidious nga, tapos itong Conjuring. So ano yun, kumbaga parang universe sila, kumbaga film collection sila ng isang story. So ayun, so excited na ako kasi actually natitiri eyes ako kapag nakikita ko na yung mga edits sa TikTok na ayun nga parang ang sabi doon is that sa interview nila na ayun nga matatapos na yung journey ng Conjuring. So ayun, alam ko naman na maganda to kasi unang-una sa lahat, totoong pangyayari siya. In the same time, natapos ko yung buong film yung buong film collection. For sure, andun yung appreciation ko. Kasi, ang dami kong nakikita na nagsasabi silang hindi naman daw maganda. Feel ko yung mga nagsasabing yun is hindi pa nila napapanood yung buo. So, ayun lang. Pangit ang buo! Yun lang, excited na ako kasi actually medyo nahiya ako kasi it's my first time na mag-vlog na mag-isa lang na same time dito sa public place. Doon pangalawang vlog ko pa lang naman to. So ayun lang, kita-kits tayo mamaya pag nagpapasok na. Pipila na ako doon kasi nga mahaba yung pila. God. Kapag kapinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob. Talaga manggogolat, wala. Alam niyo, pangarap ko yun. Yung midnight screen time. Make sure And hindi basa ang mga outlet ng kuryente. basta yun, pangarap ko yun. Kung may nakita namang Child sira like sa mga ganyan. kable ng kuryente, Ano ka na? report agad sa Age otoridad. 16. Itapon din ang mga G. naibubulan para hindi H. ito pamahayan. This. Oh my gosh, ang Mabangon ka, sit diba? ko. Mabangon. Ikaw pa. Hashtag panatag ang mayaman. Nakapasok na sa cinema. So, ayan siya. So, The Conjuring Last Rite. Ito ata yung parang meron silang paranormal case
Tapos si Lorraine, parang meron siya pinuntahang ano yun? Meron siya pinuntahang cabinet. Tapos inopen niya yon. Tapos sa gilid ng cabinet, merong glass. Tapos nakita yung reflection doon. Ang ingay. Charing. Reflection ni Lorraine na wala siyang mata. Ang lalim nung dilim ng mata niya. So, ay, ito ata yung ano yun. Ito ata yung part na yon. Excited na ako so much. Ang favorite kong film ng Conjuring is yung 2. Kabisado ko, ay, yung scene doon is yung kaharap niya si Vala. Yung sabi niya, "Your name gives me dominion over you, demon. And I do know your name. You are Valak, the Defiler, the Profane, the Marquis of Snakes," ganon. So, ayun. So, ayun, tsaka kasi, ayun kasi yung movie na ilang beses namin napanood ng mga kapatid ko kasi asa USB siya. Kasi ayun yung time na yon pinalabas yon. Ayun yung kasi yung mga USB talaga. Nada-downloadan mo ng mga movies. So, kabisado ko yung Conjuring 2. So, mostly ayun yung pinaka napanood ko talaga. Tapos, halos yung mga panood ko ngayon bago tong The Last Ride is first time ko pala napanood yung iba talaga doon. So, yun, sobrang excited na ako. And, hindi ko alam, para ako na basta parang nalulungkot kasi nga syempre last film na nila to. So, ayun, we need to accept it. Lahat ng bagay is merong ending. Ayun po. This is me before watching The Conjuring Last Ride. Ganda. Ang ibibigay ko sa kanya perfectly fine. Sobrang ganda. Grabe. Gusto ko yung part kasi 'di ba last ride nga. Parang melted summary sa huli about dun sa mga real footage nila. This is me after watching The Conjuring Last Ride. Yeah, done watching. Hi guys! So yun, kakauwi ko lang galing SM Fairview and bawal pa akong humiga dahil outside clothes pa. So nanood nga po ko ng The Conjuring Last Ride. So ang masasabi ko lang ay sobrang lungkot dahil nga last film na nila to. Sobrang saya dahil iba to sa mga ibang Conjuring films, and ang rating ko sa kanya ay perfect 5. Eto, perfect 5 yan, dahil nga basta something to, this is something para sa isang series film na bibigyan nila ng last film para sa ending ng The Conjuring world. Iba tong The Last Ride. Sobrang ganda, and for me sobrang nostalgic niya. May mga scene doon na talagang nakaka-teary eyes. And ayun, sa likod ko. So, basta there's something to. Ito yung main haunted things sa The Last Ride. So, ayun, sobrang ganda niya. Masalo na nung post-credit part. Basta panoorin ninyo, sobrang ganda. Ayun lang masasabi ko. And sobrang galing pa rin ni Patrick Wilson and ni Vera Farmiga. Sila pa rin yung napanood ko nung simula nung bagets ako sa The Conjuring 2. Sila pa rin yung pagganap nila
nung sa mga latest kong panood na The Conjuring films, at ngayon na pinanood ko yung The Conjuring Last Rite, na mahaba yung mga year gap nila nung ipinalabas sila. Sobrang galing pa rin nila sa pagganap nila bilang Ed and Lorraine Warren. And yon, yung mga nagsasabi na hindi daw ganun kagandahan, hindi daw ganun nakakatakot yung The Conjuring Last Rite, mababa yung mga ratings nila, though okay lang naman yun dahil opinion nila yon. Pero gusto ko lang i-defend, gusto ko lang anihin na siguro itong mga taong to ay hindi pa napapanood yung buong Conjuring, The Conjuring world. And siguro ito yung mga taong to, ito yung mga siguro sabay sa uso. Sorry po, pero yung sabay sa uso, yung alam mo yun, yung mga naghahanap lang ng another horror films lang para sa kanila. Kasi kung mapapanood nyo yung The Last Rite, may mga detail doon about, for example, about dun sa heart attack ni yung heart attack incident ni Ed. Kung napanood nyo yung The Conjuring, The Devil Made Me Do It, ma-appreciate nyo yung detailed na yon. Kung napanood nyo yung The Annabelle Comes Home, ma-appreciate nyo yung detailed doon kung bakit nagparamdam ng bongga kay Judy si Annabelle. And yung bandang ending part, yung mga tao doon, so sobrang ma-appreciate nyo yung mga detailed na yon kung napanood nyo ng buo yung The Conjuring universe. So okay lang naman yon, still opinion pa rin nila yun and pera nila yon. Pero ayun na, gusto ko lang i-defend yung The Conjuring Last Rite kasi ang dami niyang nakukuha ng mga hindi naman bad reviews, pero something na for me, kasi for me sobrang ilalaban ko, talagang nabigyan nila ng hustisya yung last film ng Conjuring world, which is ito nga The Conjuring Last Rite. So ayun lang, sa mga hindi pa nakakapanood, pumunta na kayo sa inyong mga cinemas and panoorin nyo, sobrang ganda. Pero bago nyo panoorin, ayun nga, panoorin nyo yung buong The Conjuring world para ma-appreciate nyo ng bonggang-bongga etong The Conjuring Last Rite. So, ayun na, meron siya doon na the last something so ayun lang po, sobrang saya ko kung pwede kong panoorin ulit sa cinema. Bakit hindi? Pero wala na akong pera. Wala na akong pera. So, ayun lang. Enjoy sa mga manonood ng The Conjuring Last Rite. Thank you po. Oh, hala. Ayun na, ayun sa amin.